Hello, what's up mga sangkay? Nako, may ganap po sa ating mundo ngayon. Naka-alerto na po, nagdeklara na po ang Amerika na maging alerto, hindi lamang po ang kanilang mga kababayan, kundi ang buong mundo dahil nagaganap po ngayon ang tumitinding kaguluhan mga sangkay. Hindi lamang po sa Israel, laban po sa Hamas, kundi sa iba't ibang parte ng ating mundo, sa mga bansa, mga sangkay, na kung saan nahatak po ang suporta nitong Hamas, talagang nagwewelga po. Ngayon, nagkakagulo po ang iba't ibang parte ng ating planeta at ayon po sa Amerika, maging alerto na po ang lahat. Yan po ang ating mag-uusapan ngayon. Okay, bago tayo magsimula, mga sangkay, pag-subscribe po muna yung ating channel. Sa baba ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan. Then click the bell and click all. Ulitin ko, click the subscribe down below. Click the bell and click all. Okay? At kung kayo ay nanonood sa Facebook, don't forget to follow our Facebook page. Alright guys. Ito na nga, ewan ko ba mga sangkay. Kasi ang Israel, every time po na mayroong matinding kaguluhan, malaki po kaagad ang nagiging epekto sa iba't ibang panig ng ating mundo. At kung hindi ka Kristiyano, kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, lalong-lalo na po pagdating sa Bible prophecy, hindi mo maiintindihan ang nangyayari kung bakit ang buong mundo ay tila baga nagugulantang kapag ang Israel ay may kaganapan. So, mga sangka, ito na nga po ang nangyayari. Breaking. American citizens traveling abroad have been urged to exercise increased caution in light of the heightened global tensions spurred by Hamas. Ginawa nila sa Israel. And the unfolding Israel-Hamas war, the State Department warned in a new advisory. Ayan, pinaalalahanan na po nila mga sangkay kasi worldwide po ito ha. Ayan po, State Department issues worldwide caution alert due to increased tensions at potentially magkaroon po ng mga pag-atake. Ayan, mga sangkay, mahirap. Gusto ko siyang i-highlight pero basahin nyo na lang itong part na to kasi malalaki namang letra. No, so ito ang potential na mangyari, mga sangkay. Kaya alerto po ngayon ang buong mundo. Ngayon nga po sa Amerika, itong mga naninirahan doon na hindi naman talaga mga Amerikano na nag-cause pa po ng malaking kaguluhan doon mga sangkay ngayon dahil po sa pagsuporta sa Hamas, mukhang papaalisin na po sa US. At wala po silang magagawa dyan. Remember po yung 9/11, naalala nyo ba yan mga sangkay, yung pag-atake na yan? Marami po noon ang nadamay. At ang malala, hindi naman sila kasali. Pero this time po talaga, nagpo-protesta sila sinusuportahan ang Hamas. So, hindi lamang po sa Amerika yan nangyayari. Maging po doon sa iba't iba pang mga bansa. Nagaganap. Kaya nga po mga sangkay, maging yung mga Pilipino, binag-iingat na rin po. Ayan po, mga Pilipino sa Egypt. Ayan, mga sangkay, basahin nyo. Binag-iingat sa gitna ng mga kilos, protesta dahil nga po sa nagaganap na gera. Ngayon, mga sangkay, dami pa namang Pilipino na nagkalat sa iba't ibang panig ng ating mundo, diba? Para nga din po tayo mga Jewish kasi nagkalat po yung mga Pinoy. Lahat po atang bansa mayroong Pilipino. Kahit saan pumuntang bansa, ang dami-daming Pilipino. So, ngayon, mga sangkay, ayan po. Grabe, no? Grabe itong ganap sa Israel. Kaya nga, yung mga Kristiyano dyan, medyo sana po aware po kayo sa mga nangyayaring ito at hindi po talaga natin alam ano ang kasunod na event. Lalabas na ba yung sinasabing Antichrist o maibibuild na ba yung third temple? Gaya po ng nakalagay sa propesya. Well, ngayon mga sangkay, ito po. Panoorin po natin ito. Dahil sa matinding tensyon sa iba't ibang lugar sa mundo, naglabas ng worldwide caution alert ang US State Department bilang
direktang babala sa mga mamamayan nito abroad. Dali para po ito sa mga Amerikano, mga sangkay, na maging alerto. Buong mundo. Pinapag-ingat na po ang lahat ng mga Amerikano. At itong message na to, not just for Americans, but for every bawat tao, mga sangkay, dapat maging alerto dahil nga po itong nangyayari worldwide na po. Imagine niyo mga sangkay, nagsimula po sa Hamas. Nagsimula po sa ginawa ng Hamas sa Israel. Ngayon, worldwide na po siya. Na hindi naman po mga sangkay kasing lala ng ginawa ng Hamas sa Israel. Pero may potential. Ayan nga po, may potential daw po. Na magawa din ito sa iba't ibang panig ng ating mundo. Kaya nga, siguro ang kailangan ditong gawin, no? Pagbawalan silang lumabas ng bahay at gumawa ng mga ganitong klaseng gawain. Gaya ng gustong gawin ng Amerika. Ang Amerika kasi ngayon, gusto na po paalisin lahat ng mga sumusuporta sa Hamas. At kapag sinabi po nila, tutuhanin po talaga yan, mga sangkay. Kasi we know naman na ang Amerika ay Christian country. So, possible, mga sangkay, mangyari talaga na paalisin. Meron nga po doon, yung Harvard University, may bilyonaryo mga sangkay na supporter, sponsor dyan sa, na yan. Ngayon, kinat po niya kanyang ugnayan, ininto niya po ang kanyang pakikipag-ugnayan sa Harvard dahil po sa ginawa nito mga estudyante na isa po siya sa mga sponsor. Bilyonaryo, mga sangkay. Imagine niyo yan. Pinapag-aral kayo ng Amerika tapos gagamitin nyo lang sa mga Ay, naku po. Ngayon, ang desisyon ng US, bagamat hindi pa po yan na-approve. Pero ayun na nga po, tumitindi na ang panawagan ng mga senador, mga kongresista, na lahat po ng mga supporters nitong Hamas, especially yung mga hindi naman talaga Amerikano, paalisin na sa bansa. Kasi sila po ang nagiging tulay para mangyari yung ganong klaseng gawain. Sa abiso ng ahensya, posible ang mga terrorist attack, demonstrasyon at mararahas na aksyon laban sa interes at kapakanan ng US citizens. Pinaalalahanan din ng Department of State ang mga mamamayan ng Estados Unidos na paigtingin ang pag-iingat. Grabe, no? Yan na po. Hindi lang naman talaga Amerika, mga sangkay, kundi lahat na po ata ng mga leader ng buong mundo. Lalong-lalo na po yung mga part ng Western, pinag-iingat na po lahat ng mga kababayan nila sa buong mundo. Kasi, di ba, tumataas po talaga yung tension eh. Gayun din, manatiling nakaalerto sa mga lugar na pinupuntahan ng mga turista. So, ayan, mga sangkay. I hope na maging po yung mga Pilipino, mag-ingat po tayo. Kasi, kayo mga nasa ibang bansa, lalong-lalo na po yung mga nasa Middle East, kayo yung potentially, kayo yung mayroong dyan. Pwede talaga mangyari. Kaya sa Egypt nga daw, mga sangkay, tumitindi na po yung gulo. No? Nagsimula na po yung mga dyan. Kaya, much better na lahat po ng mga Pilipino din na nasa iba't ibang panig ng ating mundo, magdoble, magtriple, ingat po. Para po sa inyong kaligtasan din yan. Ito nga yung Amerika, mga sangkay, di ba? Pinapag-ingat na po dahil hindi po nila alam o hindi po natin alam ano ba ang magaganap. Baka mga sangkay nakapag-create na may ginawa na itong plan, itong Hamas na hindi lamang talaga sa Israel, kundi sa iba't ibang panig pa ng ating planeta o mga bansa. Ang Pilipinas nga, mga sangkay, di ba nga napabalita, muntik daw pasukin itong Hamas. Ayon po yan sa AFP, yung kanilang intel. Ngayon, alertong-alerto din po ang Pilipinas. So ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito sa tumitinding kaguluhan sa buong mundo, epekto po ng digmaan. Grabe, no? Buong mundo yung dito, yung nung nagdigmaan po yung Ukraine at Russia, ang matinding problema labang, yung oil. Pero itong mga sangkay, matindi. Israel at Hamas, nayanig po ang ating planeta. Ano po ang inyong komento? Just comment down below. And now guys, I invite you to please subscribe
my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Lagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.